mag-subscribe ka na. Hello, hello, Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. O, Jimwa. Kamusta naman kayo mga buweks? Nakatulog ba kayo ng maayos after ng Miss Iloilo kagabwe? O, Jimwa. Talaga namang si Alexi Brooks ay talagang hindi tayo, ang tawag dito, hindi tayo tinantanan, no? Kumbaga, hanggang sa kanyang farewell walk, talagang pinaluha pa rin tayo ni Alexi Brooks, no? Grabe, ang ganda-ganda niya kagabi. In fairness, no? Palong-palo sa kanya yung kanyang wigalets, di ba? Yung kanyang hair lalo, at saka yung kanyang styling, at saka yung kanyang evening gown. Kudos sa kanyang, team, no? At saka sa kanyang stylish talaga. Stylist, ayan. So anyway, ayun, congratulations sa bagong Miss Iloilo, ayan, 2025 nalalaban sa sa Miss Universe Philippines ngayong taon, di ba? But anyway, ito na ang chika natin ngayong araw na ito, no. So hindi naman lingid sa kaalaman ninyo na ang Miss Cosmo Laos ay talaga namang bumitaw na, ay nag-withdraw na nga dito sa Miss Cosmo organization, no? Alam ko marami nagtatanong sa inyo sa akin, no, sa Messenger. Ang pagkakaalam ko lang talaga sa aking reliable source, no, na yun nga, kahit na meron kang franchise sa organization, hindi ko alam, siguro kahit naman sa kahit na anong organization, kahit na anong pageant, kahit na may franchise ka, nabayaran mo na yung franchise fee, pwede kang mag-withdraw anytime mo gusto. Yun yung pagkakaalam ko. Tapos, yung binayad mo doon sa organization ng kahit na anong pageant, hindi mo na siya marirefund. Definitely, no? So, non-refundable yon. So, ayun. Ang mga nakarating sa aking balita, yung sa mga ating mga kaibigang pageant fans, no? Vloggers sa Laos. So, ang sabi nila, parang hindi gusto ng organization yung mga bagong rules, no, or patakaran ng Miss Cosmo, parang ganon. So parang hindi nila nabebetan yung mga kaganapan sa Miss Cosmo. Ayun yung mga usap-usapan doon sa Laos, no. At saka parang ang dating, ang maganda sa organization nung Miss Cosmo Laos, nakikinig sila sa mga pageant fans nila, sa mga kababayan nila. So for example, halimbawa sa Philippines, ang sinasabi ng mga kababayan natin na ayun nga, mekos-mekos nga ang Miss Cosmo, hindi tayo ipapanalo dyan kasi nga may, alam niyo, may kim-kim na sama ng loob yung may-ari ng organization, keme-keme, mga ganyan-ganyan, no? Hindi naman natin alam kung totoo yun. So, kaya hindi ipapanalo yung Pilipinas. Tapos nga, ayun, puro lang. Anong tawag dito? Parang money, no? Siyempre, bibili ka ng boto, ganyan-ganyan. Siyempre, ganun yung mga sinasabi din ng mga taga-Laos. So, parang, ang nangyayari, parang hindi siya, parang hindi daw siya legit na beauty contest. Yung, alam mo yun, typical beauty contest na pinapanood natin, inaabangan natin. Yung walang masyadong kailangang bayaran para manalo yung kandidata, no? So parang ang dating kasi sa kanila, para itong hindi typical na beauty contest, parang money contest, no? Yung katulad sa mga saan ba yung may mga money contest, 'di ba? Yung sa mga baranggayan, yung sa school, mga ganyan-ganyan, 'di ba? Yung kasi nung high school ako may ganyan eh. Parang magta-title ka basta maraming bumili ng tickets, mga ganon. O kaya basta, di ba yung may mga ganon, money contest yung pageant, may mga ganon sa Pilipinas, di ba? Yung nakasobre pa, yung mga ganon-ganon dati. Hindi ko lang alam kung meron pa rin ganyan, yung mga pakimkim, mga ganon. Tapos, parang ganon yung dating sa mga taga-Laos. Tapos parang sinasabi rin nila na parang, ayun nga, may mekos-mekos, parang nararamdaman din nilang hindi sila mananalo sa kompetisyon. Yun yung mga sinasabi nila sa sa social media nila, no. So ang dating
parang ang sinasabi sa akin nung reliable source natin, ang maganda sa Laos, yung organization na may hawak ng Miss Cosmo Laos, nakikinig sila sa mga pageant fans nila. No, kumbaga meron silang unity, yun ang maganda. Hindi naman din natin alam kung totoo naman yung, alam niyo yun, kahit na reliable source ko, hindi ko alam kung eme-eme lang, you know, kung talaga nakikinig sila. But naniniwala ako, ibig sabihin kung talaga nakikinig yung organization sa kanila, pwede sigurong oo, 50%, pwedeng yung ibang 50%, siguro ramdam na rin ng Miss Cosmo Laos, no, yung mga pagbabago sa Miss Cosmo, or ramdam na rin nila kung ano yung mga posibleng mangyari, lalo na nga gaganapin na naman ito sa bansang Vietnam, no? Kasi yung mga taga Laos, kumbaga sila yung isa sa mga countries maliban sa Philippines, sa Latin America, isa sila sa mga countries sa Asia, no, na talaga namang nagwala nung hindi pumasok yung kanilang kandidata sa Miss Cosmo, no, hindi nakapag-penetrate, diba? So talagang masama din yung loob nila. Kumbaga, talagang inaano nila na bakit nakapasok yung Vichin sa top 5, no? Parang iniisip nila na parang kung, yun nga, sinasabi rin sa akin, kumbaga mas deserving pa nga daw talaga si Atisa Manalo na makapenetrate doon sa final cut, 'di ba? Or hindi, second to the last, no? Kasi yung top 5, 'di ba, second to the last 'yan. So dalawa lang talaga yung natira. So mas deserving pa daw talaga si Atisa or ibang kandidata na makapasok sa top 5, ganon. So, syempre, masama ang loob nila dahil nga, syempre, napa-immoral yung kandidata nila. So, ayun yung sinasabi nila na nakikinig sa kanila yung organization, kaya nakapag-desisyon ang organization na talagang bitawan ang Miss Cosmo at walang may balak na kumuha ng bagong franchise na na from Laos na makakuha ng franchise sa Miss Cosmo organization. So, walang pumipick up, parang gano'n. Kasi naman, syempre, maliit lang yung bansang Laos, di ba? Kumbaga, parang hindi naman ito mayaman na bansa. Kumbaga, parang ang hirap din siguro makakuha ng, alam mo yun, ng bagong national director para kumuha ng franchise sa Miss Cosmo or sa iba pang pageants, parang gano'n. Kaya pag binitawan yung isang organization, napakahirap kumuha ng isa pang national director para kumuha ng franchise sa kahit na anong pamang pageants, parang ganon. So parang nakikita daw ng ng organization na masyadong malabo na makapenetrate talaga sila doon sa sa Miss Cosmo, kasi nga dahil nararamdaman din daw ng organization na may mga mekos-mekos diyan. Yun ang sabi sa akin . So ayun, pero ayun nga, no, wala na tayong magagawa doon dahil nagbitaw na talaga ang 'di ba, parang kung iisipin nyo, first year pa lang ng Miss Cosmo, talagang bakit parang ura-urada, 'di ba, on the spot nagbitaw ang Miss Cosmo sa kanila, 'di ba? Parang nakakapagtaka talaga. Parang iisipin mo, ano ba talagang meron sa Miss Cosmo, 'di ba? Parang nakakaloka. Meron silang mga bagong franchise na nakuha sa China, sa Hong Kong, ganyan-ganyan. Pero biglang may nawala, 'di ba? Parang kung iisipin mo, parang may mali talaga, 'di ba, sa organization, 'di ba? Kung iisipin mo, parang parang meron talaga itong anong tawag dito? Anong tawag dito? Mahiwaga ba yung tawag doon? Mahiwagang sekreto. Kababalaghan, ayun, kababalaghan na mga pangyayari dito sa organization na ito, nakakaloka, no? Well, titignan natin itong susunod na Miss Cosmo na itong ngayong taon na to sa December, tignan natin kung, ayun, baka mamaya, Vichin ang mag-title. Diba? Nakakaloka. Well, good luck sa kanila, diba? Dito kay Bawang, diba? But anyway, ito paano nakakaloka naman ito. Ayun na nga, malakas ang usap-usapan na sa Costa Rica na gaganapin itong Miss Universe, ni Haluda Universe, diba? So ngayon, ayan na nga, no, tulad ng sinabi ko sa inyo, dapat nga sa sa Argentina. But since anong tawag dito? Na-dethrone ba si Miss Universe Argentina 2024 dahil sa mga kontrobersyang nangyari ngayon, no, lately lang, no, sa Miss Universe at saka sa Argentina. So parang naghanap ng siguro may nagbid or may naghanap ng
bagong i-host na country, itong Miss Universe organization, at napipisil nga itong Costa Rica, no? So ngayon nga sa Latin America na naman ito, mga buwek, sa nakakaloka. Nakakaloka. In fairness sa sa Costa Rica, mukhang maganda sa Costa Rica. But ayun nga, no, parang kung iisipin mo sa Latin America na naman ito, ano nang mangyayari sa Pilipinas, di ba? Parang kung iisipin mo, medyo parang iisipin mo ang ganda sana, pero parang alanganin tayo, mga buweks, no? Parang kung iisipin mo, Latin America, panalo na naman dyan ng pasok na naman dyan ng mga Latik for sure. And of course, di ba? Kung iisipin mo, syempre host country, Latik, o papasok, let's say, papasok dyan si siguro i-replace dyan si Venezuela. Kasi si Venezuela, kumbaga parang feeling ko pinasok si Venezuela kasi nga 'di ba nagkaroon ng issue na yung inclusivity ni Hello the Universe na they can join but they cannot win. So pinasok si Venezuela para pagpapatunay na nakapag-penetrate ang inclusivity, 'di ba? Kasi nga nagalit yung mga Venezuelan, especially nandiyan si Osmel Zosa, 'di ba? So ayun. But anyway, ayun nga nakapasok si host country, si Mexico, nag-runner up, 'di ba? Tapos si Chai Chai din. So, sino yung ipapasok nila dyan sa top 5? Si Costa Rica. Tapos yung ita-title nila, baka si Thailand na yung mag-title ngayong taon. Nakakaloka, di ba? Well, sana lang, no? Kung si Vina yan, deserving pang In fairness, gusto ko talaga si Vina. But anyway, kung malakas yung magiging kandidata natin, tapos ipapa-imbornal lang sa Costa Rica, sayang lang talaga, mga buweks. Nakakaloka, no? Pero syempre hindi naman natin mapipigilan ng Miss Universe Philippines organization na magpadala pa rin ng kandidata sa Miss Universe, diba? Syempre Miss Universe yan, no? Kaya nga lang kung iisipin mo, another Latin country na naman ang host, diba? So ano na, diba? Tuloy-tuloy ang haribas ni Hello, diba? At saka ni Raul Rocha at pang si Osmel Zosa, di ba? Parang ano mangyayari ngayon sa Pilipinas at saka sa mga ibang bansa, di ba? At saka ito pa nga, mga chika-chika, mga buweks, no? May mga, kung gaano daw karami yung kandidata sa Miss Universe nung nakaraang taon, 128 ba candidates? Marami daw ang nagbitaw ng franchise. Grabe. Uso na pala ngayon ang tanggalan ng pag-withdraw ng franchise pag hindi gusto ang organization. Tama lang naman yun, di ba? Magpunta na lang kayo sa Miss Earth, di ba? Mas legit pa. So may mga bali-balita, may mga nasagap akong balita na bukod sa Miss Cosmo, ang dami daw nag-withdraw. Hindi ko pa alam kung ano yung mga bansa, pero may mga nag-withdraw ng mga bansa sa Miss Universe, ayan, na hindi na magjo-join sa Miss Universe ngayong taon. Ayan. Kasi daw parang naramdaman din daw ng mga ng mga national directors kung ano yung naganap sa sa Mexico, na parang ganon. So titignan natin 'yan, no, baka naman mamaya pwedeng may mga umalis, pwede ring marami pa rin silang nakuha ulit, no, na mga bansa para dito sa Miss Universe. Alam nyo naman si Raul at saka si Hello the Universe, diba? Hindi rin ito nagpapakabog. Pero syempre, kung babagsak ang numbers ng countries na maglalaban-laban sa Miss Universe, medyo downgrade yun sa Miss Universe organization, diba? Kasi kung iisipin mo, para may isip mo, di ba ang dami nung last year, but itong year na to bumagsak, parang let's say bumagsak ng less than 100 candidates, no, or franchise yung Miss Universe, ibig sabihin yung mga maglalaban-laban sa Miss Universe. So parang downgrade yun sa Miss Universe organization. Syempre, nung last year paandar sila na kesyo ang dami nilang candidates, di ba? Na talagang history talaga, di ba? Kasi 128, di ba? Ang dami niyan. O di ba? Tapos ang ginawa parang top 30 lang yung kinuha sa first cut, di ba? Parang naman yun, syempre, parang ang bigat naman yung sa kalooban nung iba. Hindi naman ipapasok lahat, no? Kumbaga, kailangan talaga magkaroon ng first cut. Pero yun nga, from 128 candidates, top 30 lang ang kinuha sa Miss Universe nung nakaraang taon, di ba? So kung iisipin mo, wala yatang bagong country. May bago bang country
sa Miss Universe na pumasok sa first cut? I'm not sure. Hindi ko matandaan, no? But anyway, parang itong ano na to, batch na to ng Miss Universe last year, ito yung tipong ayaw mong balik-balikan, no? Parang ayaw mong balik-balikan, hindi katulad ng mga previous Miss Universe, no? Yung sa El Salvador, medyo okay pa di ba? Pero itong sa sa Mexico, ito yung tipong ayaw mong balikan, sa totoo lang. Di ba mga buweks, nakakaloka ito. Ang daming nagwi-withdraw ng mga franchise, di ba? Sa Miss Universe at saka sa Miss Cosmo. Ano kaya ang meron, ang mga nakatagong mga kababalaghan dito sa organizations na ito, di ba? Anyway mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinyon. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now mga buweks, and I love you all. Bye! See ya!